Nagbitaw ng salita si Senator Raffy Tulfo na iiwanan niya ang kanyang programa sa TV5 kapag hindi kumilos at gumawa ng aksyon ang management tungkol sa reklamo ng 22-year-old news researcher laban sa News and Public Affairs Program Manager na si Cliff Ginko. Galit na naglabas ng saloobin si Tulfo sa kanyang programang Wanted sa radyo nitong Biyernes ng hapon, August 9, 2024, matapos marinig ang salaysay ng talent tungkol sa sexual abuse na naranasan umano nito sa mga kamay ng TV5 program manager, nanlumo si Tulfo nang malaman nitong pinagbawalan ng management si Ginko na magsalita dahil nais sanang kunin ng broadcaster ang panig ni Ginko tungkol sa mabigat na paratang ng talent. Panoorin natin ang video. Hindi po natin papangalanan ito, si alias Talent na isang researcher po dito po sa TV5 kung saan nirereklamo niya po ang isang program manager po mismo ng TV5 dahil po sa ginawa sa kanya noong July 23, 1:30 po ng umaga sa isang hotel po sa Pasig City. Okay, gusto ko lang klaruhin ang TV5 at saka 1PH na kung saan nag-i-air tayo. Magkaiba po yan Kaiba. Although, sister company ang TV5 at saka 1PH. At patas po kami rito, hindi porket isa sa mga kasama namin sa network, sister company ay nagkasala, itatago na namin at magbibingi-bingi at bulag-bulagan na kami, hindi po kami ganon. At ito po isang patunay. So itong si Talent ay researcher sa TV5 News at ang inireklamo ay isang program manager sa TV5 News, which is a sister company of 1PH. But again, hiwalay po ang 1PH sa TV5. Even when it comes to management. Okay. Although isa lang under MVP Group, pero yung sa top management, magkaiba. Magkaiba po. Okay. Sige. Sa mga higher officials, so to speak. Sir Talent, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay. Meron po kayong gustong ireklamo sa amin? Opo, sir. Na kasamahan nyo po sa... Opo. Masakit man to, pero sumbong to na valid. Let's go, let's accept it. Ano pong ginawa sa inyo? Bali po kasi, sir, ay kwento ko po ba ng buong buo, sir? Kung pwede, buo, pero medyo paiksiin nyo. Okay po. Bali po kasi, sir, nag-start po ako ng July 15 po dito sa programa po ng Budol Alert po as program researcher po. Budol Alert? Bali po. Opo. Okay. Bali po, nag-start po ako dyan July 15 po. Pero matagal na po nila ako na-interview kasi po inintay pa nila ako makagraduate po bago nila ako papasukin din po. Ano itong Budol Alert? Budol Alert, ito ay segment sa news? Hindi po. May ano po siya, ang storya po na ginagawa po dito ay in-expose namin yung mga scammers po. Okay, sige. Anong ginawa sa inyo nitong si, ikaw na magsabi, anong pangalan ng nireklamo mong program manager? Ito po si Cliff Ginko po. Cliff Ginko. Anong ginawa? Matagal na po siya sa TV5 po. Ano po? Matagal na po siya sa TV5 po. Itong si Cliff Ginko. Parang narinig ko nga siya nung dating sa news pa ako sa baba. Narinig ko rin pangalan niya. Okay. Opo. So ano ginawa sa inyo, sir, ni Cliff Ginko? Bali po kasi nung Sunday po kasi, nung July 21 po, nagaya po kasi siyang mag-inom pero sa chat lang po yun. Tapos po, ako naman po, din since bago lang po ako sa TV5, may mga nababanggit po kasi na may mga iba dyan, nakakainuman din po yung... So tinake ko po yun na parang limit na, wow, makakainuman ko yung mga boss dito. Tapos po nung July 22 naman po, on the way na po kasi ako noon, galing Batangas po. Pupunta po ako ng Manila po kasi nga po, magsa-start na rin po ako ng trabaho po. Ang nangyari po kasi, nakipagkita po kasi siya sa akin. Sabi niya, ilagay ko na lang daw sa hotel. So, ang iniisip ko naman po dun sa hotel, dahil nga po SONA, may media coverage po ng may mga kaganapan po. Hindi ko po alam na hindi pa ganun. So, pagdating ko rin po kasi dun sa hotel, wala po palang ganun ganap. Tapos po,
hindi ko naman po rin kasi natanong, nag-expect lang din naman po ako. Tapos po kaya po napunta kami dun sa hotel kasi po, ang gagawin ko po kasi ilalagay ko rin po yung gamit ko sana sa dorm ko. Since pag sa Mega Mall po ako nababa, ang ginagawa ko po dun sa Mega Mall, naglalakad po ako simula dun hanggang dun po sa dorm ko na halos 2 kilometro. Since nabanggit niya po sa akin na yung Richmond Hotel na po, nasa likod ng Mega Mall, malapit lang. So doon ko po dinala yung mismong mga gamit ko. Okay. Tapos po nung pagdating po namin doon, pinakain niya po sa akin yung bigay niya po na nadala niya po. Ibali po yung chicken po na bigay po niya sa akin. Tapos after ko po kumain, doon po kami nagpasyang uminom po sa Poblacion Makati po. Tapos po, ginamit pa po niya yung media service po ng TV5 po. Kaya po parang panatag po yung loob ko noon. Kasi nga, sabi ko rin sa kanya, kung nakakainuman di ba niya yung iba naming kasama, sabi niya oo daw. Tapos Okay, sige sir, pagkatapos po ng inuman sir, ano ba nangyari? Bali po kasi nalasing po kasi ako noon sir, dun sa bar po na pinuntahan po namin sa Poblacion Makati. And then, pagbalik po namin sa hotel, ang nangyari po kasi nagsuka na rin po ako sa Grab, nagsuka na rin po ako sa CR nung bar. Bali po, nilinis ko po yung suka po na meron sa akin dito sa mismong hotel po, doon sa CR. Tapos po dahil puro suka na po, sabi niya kasi, hubarin mo na. So ako naman, hinubad ko naman din po kasi wala naman pong mali siya po dahil parehas naman po kaming lalaki po. Tapos po hinubad ko na rin po yung pants ko. Tapos po nung dumiretso na po ako dun sa kama kasi nga po lasing na po ako. Binigyan naman po niya ako ng damit kasi pinaabot ko po sa kanya. Tapos po nung nakahiga na po kasi ako nun, doon ko po naramdaman na nung natutulog na po kasi ako, meron hinahawak-hawakan niya po yung ko. Tapos po, hindi po akong makalaban kasi nga po lasing po talaga ako nun. Dahil wala po akong, galing parang 5 hours pa po yung biyahe ko nun eh. Tapos po, kakakain ko lang din. Hinawak-hawakan niya po yung ari ko, tapos in-stroke niya po. Tapos po, pinipilit niya rin po yung ari po niya. Tapos sinubo niya rin po yung sa akin po. So, tapos, hindi ko na po rin hindi ko na rin po nalabanan kasi nga po, sobrang hina ko po nun. Ang kaya ko na lang pong gawin. Hindi ko hawakan yung ari po niya. Ganun po yung nangyari. Nagising na lang din po ako nakatabi ko siya. Pero naghahalong takot at galit po yung nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi po ako nagpahalata na galit. Tapos po, after po nun, pinag-grab pa po niya ako pa uwi para hindi ako pag-isipan ng masama. And then dumiretso na po ako sa action center para magsabi po. Tapos po nagpunta pa ako sa mga pulis. Nagpa-blatter po kayo, sir? Opo. Okay. Iba po kasi yung pulis ng jurisdiction, hindi ko po alam. So nagpalipat-lipat pa po ako ng station. From dun po malapit sa Greenfields, nagpunta naman po ako sa may ilalim po ng tulay. Teka muna, pinikot-ikot po kayo ng mga pulis? Opo, kasi hindi na po yun yung jurisdiction. Okay, tama nga naman sir. Kung saan nangyari, Opo. doon dapat kayo mag-report. So anyway, in the end, nakapag-report po kayo sa police station na may tamang jurisdiction, which Opo, is hinatid po nila ako nangyari sa po sa may Ortigas. Pasig. Tama? Opo, hinatid po nila ako sa may Ortigas substation po. Tapos nung sinasabi po sa akin ng police kung ano daw po yung gusto kong gawin, tinatanong po nila ako kung blatter or kaso. So ako naman po, pwede po bang dalawa? Ang sabi naman po sa akin, isa lang. Tapos pinili ko po yung kaso. Tapos mayroon pa pong police dun, sir, na ginawa pa pong katawa-tawa yung nangyari po sa akin. So, parang sinabi ko na. Ibig sabihin, pinagtawanan pa po kayo? Yung isa pong police dun, pero hindi ko na po maalala yung pangalan ko. At Kaya ito po sa parang Pasig, ano pong station? Yung Police Ortigas substation po. Ortigas Substation. Okay. Pero mamumukha niyo po yun, sir. Hindi ko na Pag ipa-line up natin yung mga police doon na naka-duty at that time. Okay. Sige po. So may reklamo din tayo sa police na tamad umaksyon. Ano nangyari po dito kay kay Bali po, sir, Cliff Ginko? Bali po, ni-refer pa po ako ng Ortigas Police Substation. Doon naman po sa Pasig City Police Headquarters. Doon na po ako binigyan ng investigador. Okay.
Tapos po yung yung investigador po kasi, nagkataon po nung bagyo po nun eh. Kaya hindi po kami natuloy sa pagpunta sa Richmond. Apo. Dapat po kasi kukunan ako ng police report po. Eh dahil nga po kulang-kulang po yung details nun. Gusto nila kompletong-kompleto. Pinuntahan po namin yung Richmond nung Thursday. Pero nung Thursday po kasi, ayaw po humarap ng hotel manager. Ang ginawa po ng police investigator, nag-iba na lang po siya ng number pero hindi pa rin naman po kasi tumatawag po yung hotel manager. Okay. So sir, may problema din tayo sa hotel. Interesado po ako sir doon po sa perpetrator, kay Cliff. Ano po nangyari? Okay na po yan sa pulis sir. Of course, we'll investigate bakit yung mga pulis mabagal. Doon na tayo kay ano sir, kay Cliff. Ano nangyari? Kinabukasan sir, nagsumbong ka ba sa TV5 tungkol dyan? Opo, nagsumbong na po ako sa kung tutusin po, ang dami ko na po nalapitan. Nagsumbong na rin po ako sa R. Tapos alam na rin po ni Ma'am LCB, pero parang hindi naman po kasi ako para kampihan dahil unang-una, bago lang po ako doon. 1 week lang naman po ako doon. Iyon, matagal na niya kasama. Ilang taon na or dekada na po sila magkasama. Tapos nagtataka na lang din po ako bakit parang walang ginagawa yung HR, hindi man lang siya binigyan ng preventive suspension or kung ano man habang nag-iimbestiga. Sir, sa totoo lang, Sandali. Odette, patawag mo ng HR at patawag mo, nandito ba si Cliff Ginko? Did we talk to Cliff? Inadvisean siya ni LCV na wag magsalita. Okay. On air po. On air. Okay. Can we get a member of the management statement galing kay Ma'am Lucy Cruz Valdez? Si LCV ay siya yung Vice President ng News at ng TV5 News. Under kay LCV, Ma'am LCV, itong si Cliff. How about sa HR? Sino bang HR ngayon ng TV5? Hindi, dapat maging fair tayo. Hindi porket kasamahan natin, pagtatakpan natin, dapat we have to be fair. Nasaan na? Hindi, kasi serious itong sumbong eh. And we have to treat this seriously. So, marami na kayong sinumbungan dito sa TV5, maging yung HR, maging yung... Sabi na rin po ako sa executive producer ko rin po. Tapos po, ang nangyari po, hindi na po kasi ako kinakausap ng mga iba kong ka-work kasi nga po parang nagkaroon po ata sila ng interview or nagkaroon po sila ng meeting na parang wala na pong pag-uusapan tungkol sa akin. Kaya parang pakiramdam ko po Sa pagkakalam niyo ba, nagtatrabaho pa rin si Cliff Ginko hanggang ngayon sa TV5? Wala pa rin yung investigation ng... Okay, although I receive information, ito, pasok lang. Yung One News, 1PH, yung 1PH ay gumagawa na ng investigation. But hanggang investigation lang. Ang talaga magde-decide niyan is the HR. So, yung 1PH, yung One News, which is different from TV5 News, although they're different, at least sako pa rin ng news, One News and 1PH is conducting their own investigation pertaining to this matter. Ang gusto ko lang sana malaman, ano na ang nangyayaring investigasyon na ginagawa ng TV5. Kailan po nangyari insidente, sir? July 23 po. Anong araw na ngayon? August 9. August 9 na po. Halos 3 weeks na rin po nakalipas. Well, hindi ba nabigyan ng show cause order itong si Cliff Ginko? Sa pagkakalam niyo, sir? Alin po? Ako po'y nananawagan sa TV5. I'm sorry, ako po'y member ninyo dito sa TV5 because I have my own show sa TV5. Pero hindi ko po konsintihin, kahit natanggalin nyo na ako sa show ko sa kapatid mo, Idol Rafi Tulfo, kahit nasibakin yung show na yan, I don't care. Ang gusto ko lang magkaroon ng hustisya itong complainant natin. Because masakit sa kalooban ko, lalakad-lakad ako dyan sa labas, taas no, na TV5 ako. Yung pala, meron tayong kasama sa TV5 na gumawa ng kabalastugan and yet, hindi natin kayang disiplinahin, magre-resign na lang ako sa kapatid mo. Totoo yan. Nag-duty pa rin si Cliff at nasa baba, ang kapal naman ang mukha nito.
nag-duty pa rin. Kasama nga na loob yung para kay Talent. Nasa baba lang daw po ngayon. nakikita ko Pwede po mo yung natin pangalan tawagan? sa credit Papakitin na si Cliff. Sabi mo kay Cliff, I'll be very fair. Pakisabi kay Cliff Ginko, really, kilala niya ako. Kung hindi ako nagkakamali, baka kilala ko pa nga ito paano hindi ko yung pangalan niya. Sabi mo, I'll be very, very fair. Sir, natatakot po kasi talaga ako kasi feeling ko ang taas-taas niya dyan na Ba't ka matakot sa kanya? Why? Anong reason? Binabantaan ka? hindi naman po sir. Pero po kasi parang yun nga po, sobrang close niya rin po sa mga media practitioners po like LCD. Tapos po wala naman din po akong kakayanan kumuha ng abogado dahil nga po nagsisimula pa nga lang po ako sa trabaho. Kaya natatakot po ako na baka... Paano po nalaman na kunin si pinagtatakpan po siya? attorney Para po. maging fair din, paano po nalaman na siya po'y pinagtatakpan? Kasi po, nababalitaan ko po na bakit ko daw pinagsabi kung talaga nangyari daw sa akin yun na parang gumagawa-gawa lang ako ng kwento. Tapos lumalabas din po na ako pa daw yung bading. Sabi ko, sa naman po magagaling yun, may girlfriend po ako. Tsaka hindi ko nga po expect na bading siya kasi may anak siyang babae tapos may asawa siya. Member pa siya ng choir tapos galing pa siya ng investigador. Tapos galing din po siya ng T3 noon. Hindi ko Walang pakalam kahit nagaling sa ina-expect T3 kung saan man siya galing. Ang importante, dapat mapakinggan ang lahat ng sumbong at mapakinggan yung side niya. So inibitahan pala natin si si Cliff Ginko at sa advice sa kanya ng kanyang mga boss, wag na raw muna magbigay ng salaysay at maging yung HR. I'm sorry mga kapatid, HR, it's not good. Sana ang ginawa po ninyo, advice ko lang to taong gobyerno rin po ako at the same time, sana ang ginawa, gumawa ng investigasyon, binigyan ng show cause order, itong si Cliff, bigyan nyo ng 72 hours. Ito, magsasalita na ako. Now it can be told. Noong panahon, ako po'y under sa news. Pag meron kami mga ginawa na labag, may reklamo laban sa amin, panahon pa ng T3, we were given show cause order. Totoo yan. Mula kay Ben, Erwin, and I. Pag meron kami ginawa na hindi tama sa tingin nila o dahil may sumbong galing sa labas, ini-issue kami ng show cause order ng management. And now, this Cliff Ginko, hindi nyo kayang issue ng show cause order? How important is this guy? What makes him so fucking special? Sorry, pardon me. Nakapagsalita ako ng fucking. Iyan ninyo. Suspindin nyo ako. Because of this, you want to suspend me? Suspend me! Do me a favor. Kaysa naman hindi kayo aksyon, araw-araw tayo mag-away dito. I'm not gonna allow this. Taong gobyerno na kasi ako And meron akong pinagsilbihan. At ang pinagsilbihan ko taong bayan. I have to choose. And I choose. And I'm choosing the taong bayan. People who voted for me. Kaya ako binoto ng tao dahil nagtitiwala sila na maging patas ako. At gagawin ko ang trabaho ko. Nandiyan ang HR? Kausapin natin. Come on guys, be fair. I'll be fair with you. Promise. Promise. Maging fair ako sa inyo. Okay. Sir Talent, bakit ngayon lang po kayo nagsumbong? Sir? Ano po? Ba't ngayon lang po kayo nagsumbong? Ba't hindi ka nagsumbong noon sa amin? Nagsumbong na po ako mismong day po na nangyari sa akin yun. Sa amin? Opo. Oh. Bakit ngayon yung pinating sa akin? Si Ate Odette po yung nakausap po ni Talent po. Ayan. And sinamahan po mismo ni Ate Odette sa HR, lahat po. Ayun, Opo, in ginawa fairness naman kay Odette, Opo. Sinamahan po. nagpasintabi tayo sa HR sa lahat ng mga taga TV5 pero tinatabla tayo. Ayan po. Opo. Sinamahan po ni Ate Odette, sir. Even sa barangay po, sa police po, sinamahan po TV5, natin. this is my request to you. Ayusin niyo po ito. Investigate. Mas maganda kung habang merong investigation itong si Cliff Ginko, suspendin niyo muna. Just like what you did to us nung panahon ng T3. Issue niyo kami ng show cause order
dahil may mga sumbong, dahil kami ay maingay sa titrit, kami may mga napagalitan at hindi nagustuhan ng mga napagalitan, sinususpindi nyo ako, kami, then do it to Cliff Ginko. Ba't di nyo magawa kay Cliff Ginko? What makes him so special? Masisira, itataya na kayo dyan sa baba sa news, itataya nyo yung pangalan ng istasyon dahil lamang sa isang tao. Come on, guys. Use your heads. Do not do this. Huwag niyong sirain. Baka sabihin niyo, wala akong utang na loob. No. I'm doing what is right. Siguro kahit na yung pinakamayari ng TV5 would agree with me. Kahit yung mga investors. Sana, imbestigahan, at habang inimbestigahan, which is just right and proper, and ako, napasama na sa ganung proseso, and wala akong sama na loob. Inimbestigahan, binigyan ka ng 72 hours or 3 days, sagutin, and then after masagot, then you make a move. It's either suspindihin muna ng ilang araw, pagbakasyonin, or habang inimbestiga, wala mo ng trabaho. Bakit di gagawin kito kay Cliff Ginko? Odette, walang gustong sumagot? Wala pa po, sir. Ayaw. Well then, gusto ko lang klaruhin na kung ano man yung ginawa ni Cliff Ginko, that is not a reflection of the news and public affairs of TV5. That I can assure you. Mababait po ang TV5 because I was once a member of the news and public affairs of TV5 even up to now. Dahil meron akong program dito. Magaling, matitino. Marami pong mga magagaling sa TV5. I can assure you that. Mga from the newscaster, reporter, writer, editor, ang gagaling po yan. Nakasama ko lahat sila yan. So sana po itong ginawa ni Cliff Ginko wag maging reflection sa TV5 because kung madadama yung TV5, unfair naman po.